ang aabangan ngayong gabi. Kaya? Bagong regulasyon sa kinatatakutang pangalawang hamon, lahayag. Iibahin natin ngayon ang laro. Hindi nyo na pwedeng panoorin ang mga kapwa partisipantes nyo na gagawin ng hamon. Super Manuel, makakaramdam ng tampo at galit dahil sa mga pinaratang sa kanya nila Doc Elmer at Jose. Hindi ko talaga naisip na gano'n. Pero okay lang yun. Hindi naman ako tumalo sa kanila, babae tumalo sa kanila. John, ang leader ng Pop Squad, bukod sa manggagatong, ay mang-aasar at magbibitaw din ng mabibigat na pananalita laban sa mortal nilang kalaban sa kompetisyon, si Manuel. Pinapaamin ko siya. So sabi ko nga, sinungaling si Doc, sinungaling si Jose. Marion, balak umatras sa laban dahil sa daga. Ang lahat ng yan, dito lang sa Pinoy Fear Factor Argentina, South of 10. Kagabi, nabigo sila RJ at Savannah na umusad sa pangalawang hamon ng Ronda Sin Eliminasyon. Ronda Sindi Eliminasyon kung saan walang matatanggal at sa halip maglalaban sila para sa iba pang gantimpala ang may hinang partisipantes ang malalagas sa bawat hamon. At sa duloy, ang nagpakita lang ng galing ang maghaharap-harap para sa premyo. Ang apat na nanguna sa hamon, nagkaroon ng pagkakataong makausap ang mga kapamilya na nasa Pilipinas. Jomi, ang kanyang ina. Ano? Niloloko mo ako, ano? Si Marion, ang kanyang lola. Wala, kumusta po? Ganda bihis nyo eh. Si Manuel, ang kanyang anak. I love you, anak. Love you too, Daddy. At si LJ, ang kapatid na naghatid ng masamang balita sa kanya. Just sucks because, you know, it was supposed to be like a feel-good call, but instead, you know, I got some bad news. At sa pagbubukas ng pangalawang hamon, isang bomba laban kay Manuel. It's hard to judge kung who's telling the truth and sino nagsinungaling. Inaasar na sabi niya, you're going down, Doc, you're going down, you're going down, Doc. Wala ko sinabi mo. Pero pag naglalaro sila, tinatrash talk ko sila. Magmula nung nalaman ko na pinagtutulungan nila ako. Okay. Okay. Strategiya mo yan. Yeah, strategy. Tama. Jomi, Marion, kayo ba? Hindi ba kayo nasasabihan ni Manuel ng you will go down? May sinasabi ba sa'yo? Hindi ko naiintindihan pero Hindi ko minsan, pag malayo na, di ba? Meron siya sinasabi, hindi ko. Yung pag nag-iisa. Pero hindi harapan sa kampo. Hindi. Alaskahan lang naman yun eh, di ba? Okay, pipito na lang kayo, mga partisipantes. At sa puntong ito, kung ano man ang strategiya ni Manuel, sa palagay ko, gumagana. Kasi nakikita natin na nangunguna siya sa mga hamon, pero ito ang magandang punto na nailabas kahapon. Na si Super Manuel, pwede palang matalo. Jomi, ikaw ang nakagawa nun. Meron ka bang nais sabihin tungkol sa pagkakatalo mo? At meron ka bang naisip na maganda na pwede pala, kaya palang talunin, no? Practice pa. Asang ba lang? Well, maganda yan, partisipantes. Pinapaalala ko sa inyo na kompetisyon to. Kung ano man ang strategiya na meron kayo, malaya kayong gamitin yon kung sa tingin nyo makakatulong sa pagkakapanalo ninyo. Klaro? Claro. Malay natin, si Marion, yung kanyang pagsusuot ng leggings, strategiya na yun. Para maakit yung mga lalaki. Partisipantes, nandito tayo ngayon sa Laguna de Pilar.
Hindi lang siguro kita sa pagkakatayo nyo ngayon, pero meron ditong lagoon na dahil gawa ng tao ay kulay asul at hindi kulay kahel ang tubig gaya ng Rio de la Plata. Pero ngayon, nandito tayo sa gitna ng mga puno para harapin ang inyong pangalawang hamon. Handa na ba kayo makita? Go! Kanina pa namin iniisip kung ano-ano naapakan namin dito. Ay, nako. Meron tayong 3 kahon. Unahin ko na yung pinakamalapit sa inyo. Handa na kayo? Wow! Wala naman. So, may lilipat tayo. Ha? Or sukahan yan. Oh my God, don't tell me. Yung daga? Yung ba yan? Yung daga? Ipapasok yung daga? Tapos yung susi? Yung ba yun? Oh my God. Pangatlo! Okay. Takot ba kayo sa daga? Yan ba yung ano sa paa kanina? Oo! Nice one! Mahilig ako yan. Galing, Marian. Nangangagat ba yan? Uupo kayo dyan sa gitna. Ipapasok ninyo ang inyong ulo yan sa kahon, sa pangalawang kahon. Nasa kanan ninyo ay may 25 daga, 10 puti, at 15 madudumi. Oh, sweet. Kailangan nyong gawin ay ilipat ang maduduming daga mula sa kanan ninyo at ilagay sa kaliwang kahon. Ang pinakamaraming maduduming daga na mailipat sa loob ng 3 minutos, siya ang pinakamagaling sa hamon na to. Pero, Dahil fear factor to. Dahil Hindi fear lang factor ganun ito kadali. at masyado na kayong gumagaling, iibahin natin ngayon ang laro. Hindi nyo na pwedeng panoorin ang mga kapwa-partisipantes nyo na gagawin ng hamon. Maliban sa 2 babae. 3 chicos, maaari na kayong lumayo. Sige, chicos. Masyado na kasi kayong magagaling dito sa Pinoy Fear Factor, chikas. Hindi na kayo naapektuhan ng lamig. Parang hindi na kayo natatakot sa tubig. Minamahin na lahat ng hamon eh. Kaya, LJ, yes. panahon na para kayo pumwesto. Go girl, give me some tips. LJ, tulog sila eh. Bawal daw na. Bawal daw ni-istorbo pag tulog. Nangangagat sila. Oh, okay. Dude! You're gonna put something in here. Oh my gosh. Oh my gosh. LJ, pinapaalala ko sa anumang punto ng hamon, pwede ka umatras. Walang pilitan dito. Handa ka na? Eto na, LJ. 3, 2, 1. Biro? Oh my gosh, what is it? Mga partisipantes, ngayong gabi, pwede ka nang manalo ng 5,000 pesos sa Pinoy Fear Factor text promo. Ito ang question trivia for today. Sinong partisipante ang sinabihan nila Doc Elmer at Jose na may ugaling iba sa likod ng camera? A. Manuel. B. Mario. Text fear space letra ng sagot to 2366. 3, 2, 1, vamos!